Mula pa pagkabata ko, lapitin na nga talaga ako ng mga nilalang na di karaniwang nakikita ng iba. Way back 2014, galing kami noon from Pangasinan for a short vacation. At dahil nga malapit na ang Pasko, punuan ng mga bus at matagal ang biyahe. From Pangasinan to Ilocos Sur, 6 hours lang dapat ang itatagal, but it took us almost 8 hours. Pagod na kami noon, siksikan pa sa biyahe. Pagka-uwi namin sa family house ng mami ko, ay agad akong dumiretso sa kwarto para magpahinga. Itong bahay na ito, some of its materials are from my grandma's family house pa. Kaya may mga ilang gamit dito na mas matanda pa sa akin o baka sa atin pa nga. Now here's the catch. Yung kwarto ko ay may naka-attach na pasilyo na pwedeng daanan para dumiretso sa likod ng bahay. Open corridor, walang pinto at mga 2 metro ang lapad. Di na namin dinadaanan kasi nga papasok ka pa sa kwarto ko para magamit yon. I know medyo useless siya. Ewan ko rin kung bakit ginawa ito. Dahil sa pagod, diretso tulog ako, wala nang palit-palit ng damit. But in the midst of my nap, I felt someone looking at me directly. Alam niyo naman yung gut feeling na may nakatitig sa inyo, di ba? Ganun yon. Unti-unti, I opened my eyes just to see a lady in all black, magulo ang buhok, and in the shadows looking at me directly. Mamula-mula yung mata niya na ang sama ng tingin sa akin. I really felt her hatred that time. Dahil nga akala ko na mamalikmata lang ako, dahil kadidilat lang naman ng mata ko, I looked at it again. Nandoon siya, talagang nandoon siya sa pasilyo, nakatitig ng matalim sa akin. Sa takot ko, ay kinuha ko na lang yung unan, tsaka ako tumalikod. I was tired and afraid. Kinahapunan ay kinuwento ko kay mama yung experience ko na yon, and di na siya nagulat. Ay, yan daw yung dalagang nagpakamti noon dahil sa hindi siya gusto ng lolo mo. Sumulat pa nga raw yan sa itim na papel at pinadala sa mismong araw ng kasal nila ng lola mo. Nakabantay na siya noon pa lang kay tatay, minsan nagpaparamdam siya, nagpapakita, o kaya maaamoy mo na lang talaga yung pabango niya, amoy rosal. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, ay naamoy ko pa rin yung amoy rosal na yon, lalo na sa gabi. Minsan nafe-feel ko pa rin yung kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa'yo, pero siguro dahil di na ito bago sa akin, ay kaya ko na siyang tiisin. Yun nga lang, di na ako nakakatulog na walang ilaw ang buong kwarto. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, ay naamoy ko pa rin yung amoy rosal na yon, lalo na sa gabi. Minsan nafe-feel ko pa rin yung kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa'yo, pero siguro dahil di na ito bago sa akin, ay kaya ko na siyang tiisin. Yun nga lang, di na ako nakakatulog na walang ilaw ang buong kwarto. Yung pasilyo pala ay andito pa rin,